Bakit ang mga batang lalaki, kahit gwapo at pormado, ay madalas mabastid ng mga babaeng gusto nila? At bakit ang mga seryoso at tahimik na tito, yung mga mukhang walang pakialam, ang siyang hinahabol at kinahuhumulingan ng mga kababaihan ngayon, lalo na ng mga mas bata? Hindi ito tungkol sa edad, hindi ito tungkol sa pera, at lalong hindi ito tungkol sa pick-up lines. Ito ay tungkol sa emotional hierarchy. Sa mundo ng attraction, ang lalaking madaling matrigger ay laging nasa ibaba. Ang lalaking kalmado kahit may tensyon, siya ang nasa itaas. Ang mga babaeng mas bata ay lumaki sa mundo ng mabilis na emosyon. Likes, validation, drama, instant attention. Kaya kapag may lalaking hindi nagmamadali, hindi naghahabol at hindi kailangang patunayan ng sarili, may kakaibang hatak. Hindi dahil naiintindihan kanya agad, kundi dahil hindi kanya makontrol. Una, the power of pauses. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay pagpili. Karamihan sa lalaki kapag tinanong, agad sasagot. Hindi dahil sigurado sila, kundi dahil takot silang mawalan ng atensyon. Takot silang isipin ng babaeng boring sila. Takot silang mawala sa eksena. Ikaw, hindi. Kapag tinanong ka niya at nag-pause ka ng ilang segundo, may nangyayari sa ilalim ng usapan. Ang utak niya ay nagsisimulang gumalaw. Bakit hindi ka nagmamadali? Bakit hindi ka kinakabahan? Bakit parang ikaw ang may kontrol? Ang maikling katahimikan bago magsalita ay senyales ng emotional dominance. Ipinapakita nitong hindi ka reactive, hindi sunod sa emosyon, at ang lalaking hindi sunod sa emosyon ay hindi madaling manipulahin. Sa mundo ng attraction, ang pinaka-nakaka-intimidate ay ang lalaking komportable sa katahimikan dahil habang ikaw ay tahimik, ang babae ang napipilitang punan ang espasyo. Siya ang nagsasalita, siya ang nag-e-explain, siya ang nag-a-adjust. Hindi mo kailangang magpatawa, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang presensya mo pa lang ay may bigat. Ang katahimikan mo ay parang babala. Huwag mo akong madaliin, hindi ako nandito para mag-perform. At kapag naramdaman ng babae na hindi ka kayang i-rush, may nagbabago sa dynamics. Hindi ka na isa sa maraming lalaki. Ikaw ay nagiging iba. Isang lalaking may sariling tempo, sariling mundo, at sariling kontrol. Pangalawa, outcome independence. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang attraction ay attachment sa resulta. Kapag ramdam ng babae na umaasa ka, tapos na ang laban bago pa man magsimula. Ang outcome independence ay kakayahang manatiling buo kahit anong mangyari. Kahit tumanggi siya, kahit hindi siya mag-reply, kahit piliin niya ang iba. Hindi ka bumabagsak, hindi ka nagiging bitter, hindi ka nagbabago ng ugali para lang magustuhan. Kapag nagyaya ka at tumanggi siya, hindi ka nag-i-insist, hindi ka nagtatampo, hindi ka humihingi ng paliwanag. Simple lang, tinanggap mo at nagpapatuloy ka. At dito nagsisimula ang tahimik na epekto. Sanay ang babae sa lalaking nawawala ang composure kapag hindi siya pinili. Kaya kapag nakita niyang walang nabago sa'yo, pareho ka pa rin, kalmado, diretsyong mag-isip, may nababasag sa isip niya. Biglang hindi ka predictable, biglang hindi ka madaling kontrolin, biglang hindi ka naghihintay. Ang lalaking hindi umaasa ay lalaking may options kahit wala siyang sinasabi, kahit wala siyang pinapakita. Ramdam yon. At kapag naramdaman ng babae na hindi siya ang sentro ng mundo mo, may kakaibang urge na pumasok sa mundo mo. Hindi dahil hinila mo siya, kundi dahil hindi mo siya kailangan. Ang lalaking buo kahit mag-isa ay hindi humahabol, siya ang hinahabol. Pangatlo, listen more, speak less. Ang karamihan sa lalaki kapag may kausap na babae,
parang nasa audisyon. Kailangan witty, kailangan interesting, kailangan may kwento. Sa kagustuhang mapansin, nauubos ang misteryo. Ikaw, hindi ganun. Mas pinipili mong makinig kaysa magsalita. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil alam mong ang lalaking maraming sinasabi ay madaling basahin. At ang madaling basahin ay madaling kontrolin. Kapag hinayaan mo siyang magsalita, may dalawang bagay na nangyayari. Una, pakiramdam niya ay ligtas siya sa'yo. Nakikinig ka, hindi ka naghuhusga, hindi ka nakikipag-compete. Pangalawa, habang siya ay nagbubukas, ikaw ay nananatiling sarado. At ang saradong pinto ay laging mas nakakaintriga kaysa sa bukas na bintana. Hindi mo ikinukwento ang buong buhay mo. Hindi mo inilalatag ang plano mo, trauma mo o mga pangarap mo ng walang dahilan. Pinipili mo kung kailan ka magsasalita. Pinipili mo kung alin lang ang lalabas. Sa bawat tanong na hindi mo sinasagot ng buo, may puwang na nabubuo sa isip niya. At sa puwang na iyon, nagsisimula ang curiosity. Sino ka talaga? Ano pa ang hindi ko alam? Ang katahimikan mo ay nagiging lalagyan ng projection. At kapag ang babae ay nagsisimulang mag-project ng sarili niyang imahinasyon sa iyo, doon nagsusimula ang tunay na pagkahumaling. Hindi mo siya binibigyan ng lahat, at dahil doon, gusto niyang makuha ang higit pa. Pang-apat, non-reactivity to drama. Darating ang sandali na susubukin ka, hindi direkta, hindi malinaw, sa emosyon, sa drama, sa pabiglang pagbabago ng tono. Hindi dahil masama siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung gaano kakatatag. Karamihan sa lalaki, bumibigay dito, nagtataas ng boses, nagiging defensive, nagpapaliwanag, o kaya'y sumusuko para lang bumalik ang katahimikan. Ikaw, hindi. Kapag nag-emotional spike siya, nananatili kang kalmado, hindi ka sumasabay sa alon, hindi ka lumalaban, hindi ka rin tumatakas. Nandito ka lang, steady. At ang steadiness na iyon ay bihira. Sa gitna ng gulo, ang katahimikan mo ay nagiging salamin. Nakikita niya ang sarili niyang emosyon at ang kakaibang sa ninyo. Siya ang pabago-bago, ikaw ang pareho. Hindi mo inaayos ang drama niya, hindi mo rin kinukonsinte. Ang presensya mo pa lang ang nagsasabing, hindi ako natitinag. At doon niya mararamdaman ang isang bagay na hindi niya madalas maramdaman sa mga lalaking mangkaedad niya, emotional safety. Hindi excitement, hindi kilig, kundi seguridad. Ang lalaking hindi tiratablan ng drama ay nagiging sandalan, isang anchor. At ang babaeng pagod sa emotional chaos ay natural na lalapit sa lalaking hindi niya kayang guluhin. Hindi mo nawawagi sa drama pamamalitan ng panalo, nananalo ka pamamagitan ng hindi naglalaro. Panglima, penetrating eye contact. Ang mga mata ang unang sumusuko kapag ang isang lalaki ay walang kumpiyansa. Kaya karamihan, mabilis umiwas, mabilis tumingin sa gilid, parang humihingi ng paumanhin sa sarili nilang presensya. Ikaw? Hindi. Ang penetrating eye contact ay hindi agresibo. Hindi rin ito pilit. Ito ay kalmado, diretso, at matatag. Kapag tumingin ka sa kanya, hindi mo ginagawa para i-impress siya. Ginagawa mo ito dahil komportable ka sa sarili mo at ramdam iyon. Kapag hindi ka umiwas agad ng tingin, may mensaheng ipinapadala. Hindi ako natitinag, hindi ako nahihiya, hindi kita kailangang suyuin. Sa ilang segundo ng eye contact, mas marami kang nasasabi kaysa sa isang mahabang usapan. Nakikita niya kung sino ka sa ilalim ng katahimikan. At kung wala kang takot sa sarili mong presensya, nagsisimula siyang makaramdam ng tensyon. Hindi sexual agad, hindi rin romantic. Ito ay psychological. Sanay ang mga babaeng mas bata sa lalaking pabago-bago ang tingin, sabik sa reaksyon, sabik sa validation. Kaya kapag may lalaking steady ang mata, parang may kakaibang bigat sa hangin. Hindi mo siya tinititigan para kontrolin siya. Mas mahalaga, ipinapakita mong kontrolado mo ang sarili mo.
At sa mundo ng attraction, ang lalaking may self-control ay natural na nagiging sentro kahit wala siyang ginagawa. Pang-anim, high standards. Ang lalaking walang standards ay madaling lapitan at madaling iwanan. Kapag ang oras mo ay laging available, kapag ang buhay mo ay kayang i-adjust para lang sa isang babae, malinaw ang mensahe, wala kang mas mahalaga. Ikaw, iba. Ang high standards ay hindi pagiging suplado. Ito ay pagiging malinaw kung ano ang pinapahalagahan mo. May oras ka para sa sarili mo, may direksyon ka, may ginagawa ka kahit wala siya. Hindi mo siya hinahabol, hindi ka rin umiikot sa kanya. Kung gusto kanyang makita, kailangan niyang pumasok sa mundo mo, hindi baliktad. At dito nagsisimulang gumana ang attraction. Kapag nakita ng babae na hindi ka madaling makuha, hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil may mas mahalaga kang sinusunod, nag-iiba ang tingin niya. Hindi ka na basta lalaki, nagiging lalaki ka na may value. Ang standards mo ang nagsisilbing filter. Hindi lahat ay pwedeng pumasok, at ang hindi basta-basta pumapayag ay nagiging mas mahalaga. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang schedule mo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang priorities mo. Tahimik mo lang itong sinusunod. At kapag nakita niyang kaya mong pumili ng sarili mo kahit may tukso, doon niya nararamdaman ang tunay na lakas. Ang lalaking may standards ay lalaking hindi naghihintay ng approval. Siya ang gumagawa ng desisyon. Pang-7, mastery of self-respect. May isang ugali na mas malakas kaysa sa katahimikan, higit pa sa titig at mas bihira kaysa confidence. Ito ang kakayahang umalis ng walang paliwanag kapag nawala ang respeto. Karamihan sa lalaki, kapag nararamdaman nilang bumababa ang trato sa kanila, lumalaban, nakikipagtalo, nagpapaliwanag, humihingi ng hustisya. Sa mata ng babae, ito ay senyales ng kahinaan. Ibig sabihin, umaasa ka pa rin sa kanya para sa validation. Ikaw? Hindi. Kapag naramdaman mong hindi ka na nirerespeto, maliit na biro, paulit-ulit na pagbaliwala o tahimik na pagkontrol, hindi ka nag-escalate, hindi ka nagle-lecture, hindi ka nagbabanta, tahimik kang umaalis. At ang katahimikan ng pag-alis ang siyang pinakamabigat. Walang closure, walang drama, walang esena. Naiiwan siyang may tanong sa isip. Bakit hindi siya lumaban? Bakit parang hindi siya naapektuhan? Ang lalaking kayang tumalikod ay lalaking hindi desperado. At ang hindi desperado ay lalaking may mataas na halaga sa sarili. Ramdam yun kahit wala kang sabihin. Sa sandaling iniwan mo ang isang sitwasyong hindi ka pinahahalagahan, ipinapakita mo na may hangganan ka. At ang lalaking may malinaw na hangganan ay hindi basta-basta nilalaruan. Maaaring hindi kanya balikan, maaaring balikan kanya, pero isang bagay ang sigurado. Hinding-hindi kanya makakalimutan dahil bihira ang lalaking may lakas na umalis ng tahimik. Panghuli, ang pagiging stoic ay hindi pagiging malamig. Ito ay kakayahang piliin ang sarili mo kahit mahirap. Ang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi nagpapakain ng ego ng iba. Kung gusto mong maging lalaking nirerespeto, hindi lang hinahabol, kailangan mong buuin ang loob mo bago ang imahe mo. Hindi sa salita, hindi sa forma, kundi sa ugali kapag walang nanonood. Ang 7 tahimik na ugaling ito ay hindi teknik para mangakit. Ito ay paraan ng pamumuhay ng lalaking may direksyon, disiplina, at malinaw na hangganan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, alin sa mga ito ang pinaka hindi mo pa kayang gawin? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin yan. At kung handa ka ng tahakin ang tahimik pero matibay na landas ng masculinity at stoicism, mag-subscribe ka. Hindi ito madali, pero totoo ito. Hanggang sa muli.